Probably, you're hungry since last night. Sambit niya kaya marahan na lang akong tumango bago uminom ng tubig. Matapos kong uminom ng tubig ay tumayo ako. Napatingala siya para sundan ako ng tingin saka mabilis niya ring hinawakan ang bewang ko. His hand fell on the top of my butt so I look at him. I'm sleepy. Sabi ko kaya tamad siyang tumayo. Inaantok talaga ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa malamig na hangin o sadyang pagod lang talaga ako. Ang dami nangyari kahapon kaya hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang pagod. Inilapit niya ako sa katawan niya saka dahan-dahan niyang hinawakan na magkabilang pisngi ko gamit ang dalawang palad. I did not have the chance to finish what I wanted to say because he gently brushed his lips on mine. Kaagad na naglakbay ang kuryente sa buo kong katawan. Para kong kinikiliti ng mga halik niya kaya hindi ko na naiwasan pantugunin iyon. I kissed him back with so much gentleness. He gripped my waist even more so I immediately encircled my arms on his nape while still kissing him. The wind is still blowing my hair but I am enjoying his kisses. His lips lapped my lips after a while so I gasped. I thought he's already done but I'm wrong. Unti-unting bumaba ang mga halik niya sa panga hanggang sa leg ko kaya mabilis naman akong tumingala para pagbigyan siya. Evan, not here. Madaing nasabi ko habang mas idinidiin niya sa leeg ko. I'm so proud of you. You did very well in life. Sambit niya habang nananatili ang labi niya malapit sa labi ko. Tears immediately pulled around my eyes because of what he said. Evan, all you need to do right now is stay. Stay with me for the rest of your life. Bulong niya saka muli akong inatake ng mababaw na halik. Ramdam na ramdam ko ang sari-saring emosyon sa mga halik niyang iyon kaya hindi na ako nagmatigas pa. I am so happy. Sobrang saya ko. Hindi ko masukat ang kasiyahang nararamdaman ko ngayon. I love you so much. Sabi niya. We shared hot kisses full of love in the garden. Sobrang umaapaw ang emosyon ko sa mga oras na ito. Ayoko na umalis sa tabi niya. I want to stay with him. I will indeed stay with him. Evan. Nangihinang sabi ko sa napasandal na lang sa dibdib niya sa sobrang panghihina. In a room. He said so I nodded. He was about to carry me but we heard a loud voice which made us stop. So, you're here now. Sabay kaming napalingon sa sumigaw. Napaawang ang mga labi ko na makita si Jean na todo ang ngiti habang papalapit sa amin. At nang makita niya ako ay mas ngumiti lang siya. Oh, you brought your queen, he said. I am so turned on right now, and I don't want him to see that, so I buried my face on Evan's chest. What are you doing here? Evan asked his friend. Why? May gagawin kayo? Go, you can do it. Don't worry about me. I just want to confirm if you're really here since that is what I heard. I thought it's not true, cause it's impossible since fate won't come, but I think I was wrong. By the way, congratulations in advance. Sabi niya kaya nakaramdam ako ng hiya. I'll talk to him first. Wait for me in the living room. May inambulong niya sa akin kaya dahan-dahan akong tumango sa humiwalay sa kanya. Sige, sabi ko naman. I'll be quick. Sabi niya sabay halik sa noo ko at pagkatapos noon ay lumapit na siya kay Jean. Ako naman ay dahan-dahan na naglakad papasok sa loob ng mansyon. The huge living room welcomed me. Bumalik bigla sa isip ko ang mga alaala ko doon sa lugar na ito. I smiled a little bit while roaming my eyes around. Dahan-dahan akong umupo sa malambot na couch habang nakatingala sa chandelier na malaki. It's new. I mean, iba ang chandelier noong nagtatrabaho pa ako dito. Habang nagmamasid ay biglang dumaan si Chamila. Kaagad akong tumayo saka lumapit sa kanya. Tumigil siya nang makita ako. Gulat siya nung una pero kalaunan ay ngumiti na rin sa akin. Sandali ko siyang tinitigan. Medyo kulubot na ang balat niya at may ilang puting buhok na rin siya. Chamila, mayinang sabi ko kaya dahan-dahan siya lumapit sa akin. Faith, iha, kumusta ka na? Hindi na ako nagkaroon ng balita sa inyo. Sabi niya. Maayos naman po, Chamila. Kayo po. Tanong ko na siyang dahilan para tumawa siya ng konti. Dito pa rin. Mabuti nga at hindi nasa Sunday. Hindi ko akalain makikita kita. Teacher ka na, Faith? Sunod-sunod na sabi niya at isang tango na lang ang sagot ko sa huli. Faith! Oh my God!
Kanina pa ako nagpipigil. Hello, naalala mo pa ba ako? Sabi nang biglang sumulpot na si Ate Gina kaya tumawa ako. Kaagad siyang kumapit sa braso ko. Shocking talaga nangyari kagabi. Oh my God, parang mahihimatay ako sa gulat nung makita ko na ikaw ang kasama na senyorito. Noon ko pa talaga napapansin na may something eh. Oh my. Malakas na sabi niya kaya napakagat ako sa ibabang labi ko. Ate, ang ganda mo. Mas gumanda ka lalo. Ilang taon ka na? Matagal na ba kayo na senyorito? Sabi niya eh. Mula kasi nung umalis ka, hindi na nagdala ng babae dito iyan. Shocking talaga. Ang ganda mo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. At hindi rin ako makasagot lalo na dahil sunod-sunod ang malakas na pagsasalita niya. Kwentuhan mo naman ako, Faith. Ano? Paano at kailan nagsimula? Dali na. My eyes widened in that. Niyugyug ni Ate Jane ang balikat ko kaya natawa ako. Hindi na ako makasingit at kulang na lang ay sabunutan niya ako. What are you doing? Isang malamig na boses ang pumaibabaw kaya dali-dala akong binitiwan ni Ate Gina at nanginginig siyang tumabi kay Jamila na natahimik rin. Kanina kasi tumatawa pa siya. Mabilis kong nilingon si Ivan na kasalukuyang naglalakad palapit sa akin. He's so rude. So rude. Puna ko, kaagad nang makalapit siya kaya bumaling siya sa akin. What? He asked, so I turned to Ate Gina and Jamila with a kind smile. Mamaya na lang po ulit. Sabi ko kaya sabay silang yumuko bago umalis sa harap namin. You're so rude. Sabi ko ulit pero umiikot lang ang mata niya na ikinatawa ko. Sabi niya, I thought you're leaving. Plantation? Tanong ko pero nagkibit lang siya ng balikat. Tomorrow. Sabi niya sabay hapit sa bewang ko. My waist looked so small. Ang laki kasi ng kamay niya. He gently planted a small kiss on my cheek before hugging me a bit. I smiled when he did that. He's clingy. I knew it. Since the first time we kissed, siya talaga nag-i-initiate. Your head. Saway ko kasi umaakyat ang dalawang kamay niya patungo sa ilalim ng dibdib ko. Natuwa siya ng mahina doon pero hindi niya tinanggal ang kamay niya. Like he's telling me that he owns that. Let's go up. Bulong niya kaya nanghihina akong tumango habang dinedepende na ang buo kong katawan sa kanya. I thought he'd stop but he didn't. Ivan! Naiiyak na bulong ko sa kanya kaya mabilis niya akong binuhat na parang sa isang bagong kasal. The next morning, I woke up so early. Kaagad kong kinusot ang mga mata ko saka hinila ang kapirasong comforter na tumatabon sa katawan ko. I am very naked right now, same as the man beside me. Nang bahagya ko siyang tapikin ay gumalaw siya pero hindi lumayo kasi mas yumakap lang siya sa akin. He's hugging me real tight and I can't help but to smile. Ivan, gising na. Mahinang sabi ko pero isang mahinang daing lang ay sinagot niya. Aren't you tired? Paus at antok na tanong niya habang nakayaka pa rin sa akin kaya napasimangot ako. I am so hungry. Ivan, get up. Sambit ko pero wala lang sa kanya iyon. Inis ko siyang tinalikuran. I thought he'd argue with that but he spooned me. Napasinghap ako sa ginawa niya. We are both naked for goodness sake. Nasa bato ko na ang hininga niya. Nakakakiliti. Ivan, saway ko. Sagot niya. And I panic when I felt his hand caressing my flat stomach. I obeyed him like a slave. I faced him slowly, and when I did that, I saw his eyes burning with desire and lust. I keep on thinking, why you? But every time I question myself, I always end up dreaming about you. Nangaakit na bulong niya saka nagsimula ng humalik sa leeg ko, pababa. Nagtagal pa kami ng ilang oras sa loob ng kwarto at nung lumabas kami ay kaagad ako nakaramdam ng gutom. We immediately went downstairs. 7:00 pa lang ng umaga kaya naamoy ko kaagad ang isang amoy na sobrang bango. Mas lalong kumulo ang tiyan ko kaya nauna na ako maglakad kesa kay Ivan. Careful, sabi niya mula sa likuran ko pero mabilis lang akong pumunta sa lugar kung saan ko naaamoy ang mabangong pagkain na iyon. Napunta ako sa kusina. I saw Manang Jeanette cooking something and Jamila, then 2 young maids were beside her. Magandang umaga po. Bati ng dalawang hindi ko kilalang katulong nang makita kami o si Ivan lang yata. I am so hungry. Kaagad na napalingon sa akin si Manang Jeanette kaya tumigil ako sa paglalakad. What do you want to eat?
Mahina at malambing na bulong ni Ivan sa tenga ko kaya mabilis ko siyang nilingon. That smell. I want that. Sabi ko kaya mabilis siyang tumingin sa pagkaing niluluto pa lang. Ihanda na po namin ang agahan, senyorito at senyorita. Sabi ng dalawang katulong na hindi ko kilala kaya nagulat ako. Bigla silang dumaan sa harapan namin nang nakayuko habang may hawak na mga malalaking lalagyan ng pagkain. Napakunot ang noo ko nang makaamoy ng garlic. Parang biglang bumaliktad ang sikmura ko kaya napatakip ako sa bibig ko para pigilan ang pagsusuka. But the smell is too strong. Mabilis kong hinawi si Ivan at dali-dali akong tumakbo papunta sa common bathroom para sumuka. What the hell's that? Throw that away! Dumagundong pa ang boses ni Ivan pero suka na ako ng suka. Nakarinig ako ng ingay pero wala akong pakialam. Halos lumuhod na ako sa sobrang pagsusuka hanggang sa nakaramdam ako ng suporta mula sa likuran ko. He immediately scooped my hair and caressed my back a bit as I vomit continuously. Pinawisan ako ng malamig at halos na ilabas ko na lahat ng kinain ko mula kahapon pero suka pa rin ako ng suka. Tom, call a doctor now! Mabilis kong hinawakan ang braso ni Ivan na naninigas habang naghahabol ng hininga. Mabilis niya akong pinatayo ng tuwid kaya napasandal ako sa kanya para hindi tuluyang matumba. What happened? Ramdam ko ang kaba sa kanya kaya umiling na lang ako. I just don't like the smell of garlic. Nangihina sabi ko kaya rinig ko mahina na pagmura niya. What? Hindi makapaniwalang tanong niya habang inaalalayan ako lumabas. Nanginginig ang tuhod ko. Nang makalabas kami ay kaagad akong inabutan ni Chamila ng maligamgam na tubig. Ngumiti ako sa mabilis iyong ininom. Ivan beside me is busy instructing the maid to throw the garlic away. Any kind of garlic must be thrown. So the maids panicked. Nang medyo maging maayos ako ay pinisil ko ang kamay niyang nakahawak sa akin kaya mabilis niya akong nilingon. I told you, you need a check-up. Sabi niya pero inilingan ko lang. I am just not in the mood. Sagot ko pero halatang hindi siya kumbinsido. Ilang sandali pa ay lumalapit si Manang Janet sa amin. May dala siya isang plato ng biskwit kaya nagtaka ako. Ito na munang kunin mo. Kainin mo para bumuti ang pakaramdam mo. Sabi niya kaya dahan-dahan akong kumuha ng biskwit saka kumagat. What kind of biscuit is that? Did you check the expiration date? That's made from what? Sunod na tanong ni Ivan kaya mabilis ko siyang sinagi. I'm fine now. Mapapahinga lang ako. Sabi ko kaya napabuntong hininga siya pero umiigting pa rin ang panga. Tom, I think I made you tired. Shit. Mura niya bago ako inilapit sa katawan niya kaya mahina akong umiling. I'm fine. Sabi ko kaya dahan-dahan niya akong binuhat saka pinaupo sa couch. Call Doc Mariano. Hurry up. He instructed again so I shook my head. I'm fine. Sabi ko pero siya naman ngayon ang umiling. We need to make sure. Sabi niya kaya tumahimik na lang ako at sumandal sa dibdib niya. Senyorito, wala raw po sa bansa si Dr. Mariano. Sabi ng isang maid na siyang tumawag yata. Then call another doctor. Inis na sambit niya kaya napahinga na lang ako ng mariin. Jill, I have no cancer. Shit, you think that's a good joke? Inis na putol niya sa akin kaya napanguso na lang ako. Nagsuka lang ako. We need to know the cause of... Ayoko lang ng we need to make sure. Giit niya kaya tumahimik na lang ako. I just need a rest. Overfatigue lang yata ito. Sabi ko kaya huminga siya ng malalim saka mabilis na tumayo. Kala ko aalis siya pero mabilis lang niya akong binuhat. Bring our breakfast upstairs. Make sure that it has no garlic. Sabi niya bago dahan-dahan na naglakad paakyat sa itaas habang buhat ako. Nang makarating kami sa room niya ay dahan-dahan niya akong pinaupo sa couch. He also opened the sliding door for the fresh air to enter. Ilang sandali pa ay pumasok si Ate Gina at Chamila, dala-dala ang mga pagkain. Ivan looked at the foods before he motioned them where to put it. Okay ka na, Faith? Tanong ni Ate Gina sa akin kaya mahina akong tumango sabay ngiti. After they brought the food, ay kaagad din silang umalis. Muling umupo si Evan sa tabi ko sa kanya ibinigay sa akin ng sopas at kaagad ko yung kinuha at kinain. You're sick, he said, so I shook my head. Mabilis niyang kinuha ang phone niya saka tumawag ng kung sino. Hinayaan ko na lang kasi hindi naman siya magpapapikil. A scheduled check-up tomorrow. Sabi niya matapos ang tawag kaya napaawang na lang ang mga labi ko. For what? Normal lang naman na magsuka, hindi ba?
Ang hilo ko dahil yata sa mata. Ang pagsuko ko ay nagkataon lang. O hindi, may iba pa bang rason? Or maybe, ano nga petsa ngayon? It is impossible that... Oh my God. After Ivan left, I immediately called Ate Gina. Mabuti at napilit ko siyang umalis noong may tumawag para papuntahin siya sa plantation. Ayaw niya pa nung una pero napilit ko na maayos lang ako kaya umalis. Pero alam kong babalik din siya kaagad. I couldn't think straight. Kabado ako ng sobra. Tama bang iniisip ko? It's not possible. Dahan-dahan ko na hinimas ang tiyan ko at yun din ang pagpasok ni Ate Gina. Ate, pasuyo po. Sabi ko kaagad kaya nagulat siya sandali. Sige naman, ano yun? Pwede po ba ako magpabili ng pregnancy test? Biglang nalaki ang mga mata niya at namutla pa siya dahil sa sinabi ko. Hindi kaagad siya sumagot pero kalaunan ay tumango na rin siya kaya bumuga ako ng hangin. Bakit hindi ko naisip kaagad? Bakit hindi ko naisip na hindi ako nadatnan ngayong buwan? Am I pregnant with Ivan's child? Mabilis na umalis sa Ate Gina sa kwarto dahil sa ipinasuyo ko. Hindi ko maiwasang kabahan ng sobra-sobra at nanlalamig din ang pareho mga kamay ko. Hindi ako makampante. Hindi ako sigurado sa mga naiisip ko pero alam kong malaki ang posibilidad na tama ang mga iyon. Nakaramdam ako ng gutom habang pabalik-balik na naglalakad ng kwarto kaya mabilis akong nagdesisyon na bumaba. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan at nang makarating ako sa unang palapag ay kaagad akong nakita ng mga katulong. May kailangan po ba kayo, senyorita? Sabay na tanong nila na nagpanguwi sa akin. Huwag niyo po akong tawagan, senyorita. Sabi ko kaya pumula ang mga pisngi nila. I am hungry. I think I'm gonna throw up. Pasensya na po. Paghingi nila ng tawad kaya tinawanan ko lang. Okay lang, ituloy niyo na lang ang ginagawa niyo. Ako nang bahala sa sarili ko. Nakangiting sabi ko sabay lakad papasok sa kitchen. Nang makita ko si Mona Janet ay natigilan nito ng bahagya pero kalaunan ay nginitaan ko din siya. She didn't smile back and it's okay with me. Pwede pong makakuha na makakain? Tanong ko. Maaaring buntis ka? Sabi niya na makalapit ako sa refrigerator kaya nanlaki ang mga mata ko. Po? Gulat na tanong ko pero tumingin lang siya ulit sa ginagawa niya. Sinasabi ko lang ang posible mangyari kaya hanggat maaga pa ay alamin mo na para makasigurado. Sabi niya kaya nanginginig ako nagbukas ng refrigerator. Hindi ko alam kung ano isasagot sa mga sinabi niya. She also thinks that I'm pregnant. Dahil ba sa pagsusuka ko? Opo. May nasabi ko bago kumuha ng slice ng cake at juice sa loob ng ref. Matapos kong kumuha ng pagkain ay kaagad ako lumabas at tumiretso sa isang duyan sa garden na may preskong hangin na gustong gusto ko. I sigh and I sip on my glass of juice. Hindi ko alam. Kinakabahan talaga ako. Dapat ko bang sabihin kay Ivan? I let my thoughts invades me as I eat silent. Nang maubos ko ang pagkain ko ay kaagad akong tumayo. I was about to get inside the mansion when a strong arms held my waist. Napatalon ako ng bahagya dahil sa gulat bago ko siya nilingon. Why are you here? Hindi ka na nahihilo? Malambing na tanong niya kaya umiling na lang ako. Sasabihin ko diba sa kanya ang akala ko? Ivan, bakit ako? Wala sa sariling tanong ko kaya binigyan niya ako na nagtatakang tingin. Mabilis kong iniiwas ang mga mata ko sa kanya saka ako tumawa ng mahina. What do you mean? I laughed a bit. Ang daming babae na kasing yaman mo. They are much more beautiful than me. So, why me? Bakit nahulog ka sa akin? Kailan ka nahulog sa akin? Sunod-sunod na tanong ko pero mas sumigpit lang ang pagkakayakap niya sa akin. He even kissed my head before chuckling a bit. Tinatanong ba yan? I don't know the reason. I just woke up one day, wanting for your hugs and kisses. I dreamt of us having a family. I want a family with you. Mahinang bulong niya sa akin kaya mabilis na namasa ang mga mata ko. Hindi ko kaya ang sinabi niya. Grabe ang pakiramdam ang ibinigay ng mga salitang iyon sa akin. How can I be so lucky? I became an asshole, but I regretted that. I hate you for leaving me back then. Tom, am I whipped? Hindi ko na napigilan pang tumawa dahil sa paghigpit ng pagkakahapit niya sa akin. Dahan-dahan ko siyang hinarap sa kabinigyan ng malambing na ngiti. He smiled at me, too. I love this side of him. He's cold towards others but he's sweet to me. Paano kapag
Noong nagkita tayo ulit, may pamilya na ako. Wala sa sariling tanong ko ulit. Nawala bigla ang ngiti niya at napalitan ng galit. I smiled even more. Stop asking me. Inis na sambit niya kaya tinawanan ko na. Isunubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya saka sininghot ko ang amoy niya na gustong gusto ko. Kung sakaling buntis man ako ngayon, hindi ko kailanman pagsisisihan na ikaw ang ama nito. We exchanged sweet words on the garden before we decided to get inside. Sa living room kami nanatili at hindi ko maiwasang kabahan. Bumalik na rin sa Ate Gina at sinanyasan ko na mamaya na niya ibigay ang pinasuyo ko kanina. Sobrang kinakabahan ako. What's wrong? Ang lamig mo. Malambing na bulong niya sa tenga ko kaya napalunok ako bago umayos ng upo. Muntik nang mawala sa isip ko na hawak niya pala ang kamay ko ngayon. I shook my head as an answer. Dahan-dahan niya akong pinatayo at marahang pinaupo sa hita niya. Kaagad na nag-init ang pisngi ko dahil sa posisyon namin at sinubukan kong umalis pero ayaw niya. Your father will hate me. Bulong niya. Ha? 2 araw lang ay pinaalam ko pero ayaw na yata kitang ibalik. Natatawang dagdag niya kaya napailing na lang ako. May trabaho ako kaya kailangan kong bumalik. You'll stop working. Kaagad naputol niya sa sinasabi ko kaya napasinghap ako. Mabilis ko siyang nilingon pero kaagad ko nakita ang madilim niyang mukha kaya hindi na lang ako nagsalita pa. Natahimik na lang ako habang nakaupo sa mga hita niya hanggang sa may dumating na ilang mga lalaki. Mabilis akong tumayo mula sa pagkakaupo sa kandungan niya dahil parang mga mayayaman ng mga lalaki. Mr. Villaluz, we are very sorry for coming here but we really have to talk to you about your donations. Sabi ng medyo matanda. Saglit siyang bumaling sa akin kaya napayuko ako. Mayor, it's fine. Formal na sabi ni Ivan sabay himas sa bewang ko. Sa taas lang muna ako. Mahina akong bulong sa kanya sabay layo. Nahihiya ako nagpaalam sa kanila. Hindi ko na hinintay ang sagot ng mga bisita niya kasi agad na akong umakyat sa taas. Kagad ko ring sinanyasan si Ate Gina na sumunod kaya ginawa niya rin. Nang makarating kami sa loob ng kwarto ni Ivan ay mabilis niyang ibinigay sa akin ng iba't ibang klase ng pregnancy test kit. Buntis ka ba, Faith? Si senyorito ba ang ama? Tanong niya kaya mas lalo akong pinagpawisan ng malamig. Hindi ko alam, ate. Kinakabahan ako. Hindi si senyorito ang ama? Gulat na sambit niya kaya napaawang ang mga labi ko. Siya! Malakas na sabi ko kaya napatakip siya sa bibig niya. Oh my God! Congratulations! Sabi niya kaya kabado na lang akong pumasok sa banyo. Inilapag ko lahat ng pregnancy test. 5 ang pinabili ko para makasigurado. Ang lakas ng pintig ng puso ko sa mga oras na ito. Hindi ko alam kung saan magsisimula lalo na at nanginginig ang buo kong katawan. Ilang beses akong huminga ng malalim. I tried to read the instruction in each pack. Naredy ko ang sarili ko dahil baka hindi ko makita mamaya ang result na gusto ko. I just want to try. Hindi bali nang magkamali ako basta susubukan ko. Ilang sandali pa ay medyo kumalma ako kaya ginawa ko ang mga nakalagay sa instructions. Sabay-sabay ko silang sunubukan at sobrang bilis ng kabog ng puso ko habang naghihintay sa kalalabasan. Napigil ko ang hininga ko nang sabay-sabay na lumabas ang unang pulang linya. My eyes widened in shock and I think I'll faint. Lord, pipingdasal ko habang palipat-lipat ang tingin sa mga pregnancy test. When 2 of them became 2 lines, my tears fell immediately. Kaagad kong binalingan ang 3 pa at nagsabay-sabay na lumabas ang pangalawang pulang linya at halos mawalan ako ng malay. Nanigas ako at hindi ako makahinga ng maayos. Hindi ako makapaniwala habang palipat-lipat ang tingin sa pregnancy test na iisa lang ang resulta. 2 lines. It means that I am. Napalunok ako sa kaakmang kukunin lahat ng iyon pero biglang bumukas ang pinto ng banyo. Gulat kong nilingon kung sino iyon at halos mawala ng kulay ang mukha ko nang makita si Ivan. What are you doing? Did you vomit? Tanong niya saka mas lalong pumasok. His forehead creased while looking at me. Ivan, what's that? Mabilis niyang tinignan ang mga bagay na tinitingnan ko kanina. Biglang nalaki ang mga mata niya at natuod din siya sa kinatatayuan niya. Hindi siya kumurap na parang inaaninag niya pa ang bawat isa. 2 lines mean... Napalunok ako dahil sa kaba. Shit!
Tom! Bigla niya ako niyakap at hinalikan ng mariin kaya doon tuluyang tumulo ng masagana ang mga luha ko. We're having a baby? Tanong niya sa gitna ng paghalik sa akin kaya mas lalo lang akong umiyak. He's happy. Masaya siya. Sobrang saya niya. We're having a baby. Thank you, Lord. I want a girl, he said before looking at me straight in my eyes. Ivan. Pasingap na sambit ko pero hindi ko inaasahan na bagyan yung pagluhod at paghalik sa tiyan ko na wala pang kaumbok-umbok. I cried even more when he did that. Tom, I'm sorry for the curses, he said while planting a lot of kisses on my stomach. Nagpunas ako ng luha saka tumingala. I can't stop my tears. I am happy. I am so happy. Kailanman ay hindi ko naisip na dadalhin ko ang anak niya. He's the Ivan Villaluz, and I am just a woman who strives so much to eat 3 times a day. And today, I am pregnant with his child. How blessed I am. Matapos niyang paulanan ng halikan tiyan ko ay kaagad niya akong binuhat palabas ng banyo. Kaagad akong kumapit sa batok niya. I rested my face on his chest. At hindi niya iniba ang posisyon namin hanggang sa umupo siya sa kama. You need a checkup. I will hire the best doctor. My babies deserve everything. Malambing na bulong niya sa akin habang ang isa niyang kamay ay humihimas sa tiyan ko. Hinalikan niyang muli ako sa mga labi at sa pagkakataong ito ay mabilis ko iyong sinuklian. I love you so much. Bulong niya sa pagitan ng mga halik. I love you too. Sagot ko kaya nagmura siya at mas hinalikan pa akong lalo. We won't do it, baby. Baka maipit. Sabi niya habang patuloy akong hinahalikan. Ivan. Daing ko kaya napamura siya bago ko dahan-dahan na inihiga sa kama. Maingat siyang pumunta sa ibabaw ko para ituloy ang paghalik sa akin. Kaagad ko siyang hinila palapit pero kontrolado niya ang katawan niya na parang ingat na ingat siyang daganan ako. We'll buy our child's milk. Faith Villaluz. Because this is for me. Sabi niya kaya natawa ako nang mahubaran niya ako ng tuluyan. Faith Villaluz? He's owning me now? Mother's milk is more healthy. Natatawang sabi ko pero sinamangutan lang niya ako. Tom, ayun palang nagsiselos na ako. Sabi niya bago ipinagpatuloy ang paghalik sa akin. Saan naman siya magsiselos? Sa anak niya? You're so possessive. Sabi ko sabay tulak sa kanya na mahina kaya natigil siya sa paghalik sa akin. I have the rights to get possessive, right? Tanong niya na nginiwian ko. What do you think? I'm already pregnant, senyorito. Biro ko kaya natawa siya. Kung hindi ka lang buntis. Sabi niya, sa kamarahan na kinagat ang tenga ko na siyang nagpatawa sa akin ng husto. Kailan ko nga ba siya minahal? Basta mahal ko siya. Mahal na mahal. I don't repeat girls. I can't. Pero simula noong makuha ko si Faith, ay araw-araw ko na siyang napapanaginipan. Gabi-gabi siyang dumadalaw sa panaginip ko. Her seductive eyes and innocent face. I badly want to kiss her again. What the hell, dude? Why did you call me? It's 12 midnight. Reklamo ni Jean nang tawagan ko siya. Tom, mura ko sa mabilis na ibinaba ang tawag. It can't be. I don't want her. I am already finished. Tapos na ako sa kanya. I won't do her again. No way. But who cares if I do, right? I'll do whatever I want. It's my life. Hey dude, your maid? She's really beautiful. Tapos mo na siya, hindi ba? Jean suddenly asked when I visited his corn plantation. Mabilis ko siyang sinamaan ng tingin kaya mabilis siyang tumawa at nagtaas ng 2 kamay na parang sumusuko sa pulis. Back off! Inis na sambit ko. Mabilis kong ikinuyom ang kamao ko at kung hindi ko pipigilan ang sarili ay talagang masasapak ko siya. What? I thought you... Shut up! Mabilis na sabi ko sa kadali-dali na sumakay sa kotse ko para umalis sa harap niya dahil baka mapatay ko lang siya. Senyorito, umalis na po sa Faith kagabi. Kailangan po natin magdagdag ng katulong. Manang Jeanette, our oldest maid said. Mabilis kong nabitawan ang baso na hawak ko kaya nabasag ito. What? I asked. She left. Faith? The hell?
Namuhay ang kakaibang sakit at galit sa loob ko. Mabilis akong tumayo at mabilis na tumakbo pabalik ng kwarto ko. I immediately punched the wall, causing my face to bleed. Pero parang namanhid ako sa sakit kaya ilang ulit kong ginawa hanggang sa mabawasan ang galit ko. The audacity to leave. Who is she? Sino siya para umalis? Shit. Then fine. She's just a maid. Disgusting. Sumigaw ako na halos umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Itinapon ko lahat ng vases at lahat ng makita ko. Halos baliktarin ko ang kama at halos mabasag ko rin ang sliding door dahil sa pagsunto ko dito. How dare she moan my name? May gana siyang iwan ako? The audacity. Damn her. The next day, I flew to Manila to Borhop. Hey, Mr. Villaluz. Hello? Want some time with me? A hot chick approached me while I'm drinking. I'm already tipsy so I smirked before hugging her small waist. Ang dibdib niya ay halos tumikit na sa mukha ko. Cop D. Fate is Cop B and this woman is short. Fate is tall. When she kissed me, I immediately kissed her back. Sa pagpikit ko para mas mahalikan siya ng mabuti ay may mukhang pumasok sa utak ko na naging dahilan para itulak ko ang babae. Ouch! Malakas na sabi niya kaya mabilis ako napahilamos sa mukha ko gamit ang palad. Damn Fate, where are you? Madiin na bulong ko saka mabilis na umalis sa lugar na iyon. I am crazy. Damn it. Just damn the world. As the cold and hot wind invades me, I realize a lot of things. Maybe I am really crazy. I am really crazy about her. Ivan, I'm hungry. She whispered so I immediately get up. Despite of my sleepy feeling, kaagad ko na hinimas ang medyo maumbok niyang tiyan. Saka tinignan ko siya ng marahan. What do you want to eat? Malambing na tanong ko pero niyakap lang niya ako kaya hinalikan ko ang buhok niya. She smells like a milk. No. May bulong niya kaya niyakap ko siya. Sakto lang para hindi maipit ang baby namin. I can get you food right now. Do you want cookies? Malambing na tanong ko pero umiling lang siya ulit at itinago niya ang mukha niya sa dibdib ko. No, let's just sleep. Sabi niya pa kaya inayos kong comforter para hindi siya lamigin. Are you sure? Tanong ko ulit. Nang tumango siya ay bumalik na ako sa pagkakahiga ko. I kissed her forehead before I closed my eyes. She's turning into a baby. She's clingy and I like that. I like her sweetness. Kahit minsan ako naandehado kasi dapat lahat ng gusto niya ibigay. I can give her everything, though she's moody. My pregnant is moody. The next day, I woke up so early because she ran fastly towards the bathroom. Mabilis akong sumunod dahil siguradong magsusuka na naman siya. I gently caress her back while she's vomiting. Hindi ko kayang tingnan siya na nahihirapan ng ganito. It's funny that a man who Ivan Villaluz turns into a softy now. Baby. Malambing na tawag ko matapos niya sumuka ng sobrang dami. Kaagad ko siyang inalalayan sa pagtayo at mabilis na dinala sa labas. Namumutla siya at nanlalamig. Kaagad niyang tinabig ang kamay ko. Get off me! Inis na sabi niya kaya nakagat ko ang ibabang labi ko. Her bad and irritated side came out. Hinawakan niya ang tiyan niya kaya muli ko siyang nilapitan. What do you want to eat? Tanong ko pero sinamaan niya lang ako ng tingin. Layo! Sambit niya kaya hindi ko napigilang umiti. Instead of getting pissed with her, I am enjoying seeing her like this. I mean, kapag nagsusungit siya, hindi ko mapigilang matuwa. She's cute. I want our baby to look like her, especially that we're having a girl. He can't wait. Tom, I'm so excited to hold them in my arms. Ivan, I want buko juice. Sabi niya kalaunan kaya natawa na ako ng mahina. She glared at me so I immediately hid my smile. We'll get one. Sabi ko kaya dahan-dahan niya akong niyakap. She nuzzled her nose on my neck, so held her waist. Her hands rested on my chest after a while, so I looked at her ring finger. When I saw the engagement ring I gave last month, I smiled. Can't wait to marry her. We'll just wait for our baby to come out. Her mommy doesn't want to walk in the aisle with her big tummy. What?
Sabi niya pa, kaya kaagad ko siyang binuhat. She giggled, so I gently kissed her cheek. I will give her my name. She will be my Mrs. Villaluz. I'm claiming that. Baby, let's go home. Your mom will scold us again later. Natatawa na bulong ko sa anak namin na gustong-gustong tingnan ng mga bakang nagtatakbuhan dito sa asyenda. I can't believe that she's 3 years old now. Ang bilis ng panahon, and she's growing up too bright. She's way far advanced than the kids her age. Daddy, no! She said while shaking her head, so I laughed even more. Noon, hiniling ko na sana'y maging kamukha siya ni Faith, at ngayon nga ay kamukhang kamukha siya ng mommy niya. But she got my attitude, and it's so hard to deal with myself. Come on, mapapagalitan ako. Sabi ko saka mabilis na siyang binuhat pabalik sa kotse. She pouted, but after a while, she nodded. Daddy, I want ice cream. She suddenly murmured while I am driving our way back to the mansion. At tama nga ako na mapapagalitan na naman ako dahil kaagad ko nakita si Faith na nakaabang sa hamba ng pinto. This little spoiled brat. Her mom will scold me again. Mommy! Anika shouted before running towards her mom when she went out of the car. Kaagad siyang binuhat ni Faith sa kahinalikan ng ilang beses sa noo. John, they are my treasures. Bakit ang tagal niyo? Inis na tanong niya sa akin nang makalapit ako. Your daughter doesn't want to go home, I said before kissing her lips. Sinimangutan niya ako at dinala na ang anak namin sa loob na humahagik-hik. Napailing na lang ako saka natatawa na sumunod sa kanila. And in the dining area, I saw a lot of foods prepared by my dear wife. For sure. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na asawa ko na siya. I thought she'll change her mind about me. But I am so happy that she married me months after she got birth. Mommy, I saw cows again. Anika excitedly shared about her favorite cows to her mother again. Faith laughed while putting foods on our daughter's plate. Wala sa sariling pumunta ako sa likuran niya sa kamarahan kong pinulupot ang braso ko sa bewang niya. I miss her so much. Kahit araw-araw ko naman siyang kasama. Yes, I got it, bud. I'm crazy about her. But it's so in it. The little spoiled brat added, so I laughed a bit before kissing Faith's nape. Evan, banta niya kaya mabilis tala ako lumayo pero bago umupo ay bumulong ako sa kanya. Sundan na natin? May nambulong ko, dahilan para sikuhin niya ako ng bahagya kaya napailing ako at umupo sa isang upuan. Mommy, Daddy said you'll scold us. Di ba not me, Mommy? I'm a good girl, right? Anika said in her innocent voice. Now, I badly want a son. Yes, I'll scold your dad later. Faith answered before looking at me. Napangisi na lang ako. Let's see about that. After eating our lunch, Anika fell asleep. Faith's in her room, so I went there. Nakita ko silang magkatabi. Tulog na tulog si Anika habang si Faith ay nagbabasa ng libro. Baby, I sweetly called so she gently sat on the bed to look at me. What? I thought you have a meeting with Jean. Pupunta ba siya dito? Tanong niya na ikinailing ko. He'll go here tomorrow, I answered before guiding her to stand. Bahagi ako pandaningnan sa Anika na tulog habang yakap ang paborito niyang unan bago ko niyakap si Faith. And I know that she knows what I want right now. Evan, my God, tanghalin tapat. Sambit niya kaya mahina akong natawa. Why? Ano ginagawa ko? Natatawang tanong ko kaya bahagya niya akong pinaningkitan ng mga mata. I smirked before giving her a smack. Evan, I want to work again. Mahinang bulong niya kaya dahan-dahan ko siyang binuhat palabas ng kwarto ng anak namin. No, I sweetly answered. I won't let her work again. Hindi ako makakapayag o mapapanatag na hindi siya makita ng kahit isang oras sa isang araw. And she doesn't have to work. Hindi na niya kailangan maghirap kasi bubuhayin ko naman sila. Hindi ko pa nakakalimutan na nangyari noon. I won't let her work. Dito na lang ako magtatrabaho, she said before I lay her down on our bed. Kaagad ko siyang pinaibabawan at kaagad na pinaulanan ng halik sa leeg ko. No, dito ka na lang. Anika needs your attention and I need your attention too. You won't work because
You'll carry our son, baby, I said, and she laughed. Son? Natatawang tanong niya kaya mabilis kong sinakop ang mga labi niya nang nasasabik at gutom kong mga halik. Anika si spoiled. Kailangan ko na ng kakampi. Malambing na bulong ko. Dahan-dahan kong hinubad ang pangitaas na damit ko saka muli itinuloy ang paghalik sa kanya. Her hands immediately caressed my chest, which I love the most. She owns me. Yes, my baby owns all of me. This time, I want him to look like me, I said before lifting her dress up. I played with girls back then, but when I saw her, I immediately felt something strange. At first, it was lust, but when the days goes by, I can't sleep because of her. Palagi akong sabik sa mga halik niya. I always dream of her panting under me as we make love. Sinumpa niya yata ako. Hindi na ako makalayo sa kanya. Hindi ko na kayang mabuhay kapag wala siya. I can't sleep when she's not beside me. Sila na ang buhay ko. Sila ng mga anak namin ang buhay ko. I will do everything for them. And I am right because after 2 weeks, we knew that she's pregnant again. And this time, I know that it will be a boy. Lalaki na magiging kamukhang kamukha ko. But do I want my son to act like me? Ang hirap. Every day with them is a blessing. I was never good when I grew up. I spent a lot of money on girls, liquor, and parties. But I'm still so blessed. I am still too blessed to know Faith and fall in love with her. Kung tutuusin na hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal niya. I am not an angel just like her. I am a lustful evil guy who doesn't have plans. But right now, I can already picture out our future. We will grow old together. Me and her with our children. Kung noon ay nagtatrabaho ako para sa sarili ko, I want more money for my Lil as a billionaire. I want to afford everything, pero ngayon nagtatrabaho ako para makamtan nila lahat ng gusto nila. My love wants to serve everything, not just my love, but every material things they want. I can't deny that I am so happy. I'm so happy in building a family with her. She's my sun, my star, and my moon. She changed me. She can rule my life. She owned me. Meeting and falling in love with her unexpectedly is my favorite. I love you.